So bago ang lahat, luma muna. Merong stigma ang second overall pick sa NBA. Sinasabi nilang merong sumpa. Merong magsasabing hindi totoo yun, pero buti na lang yung nag-iingat. Ito yung mga second overall pick sa last 10 years at ano nga ba yung nangyari sa kanila. Sa 2015 NBA draft, ito yung time na yung papasok sa NBA ay mga player galing Kentucky. 6 players ang na-drop sa kanila nung taon na yon. 4 sa first round at 2 naman sa second round. Pero ang second best player nun kay Karl Anthony Towns ay si D'Angelo Russell. Siya ang naging second overall pick ng Lakers. Siya din yung best offensive at defensive player sa draft class nila. Ang rookie season ni D'Lo, yung last year din ni Kobe. May mga young player na din sa LA. Kahit si D'Lo ang second overall, hindi siya nakakuha agad ng starting position. Nilagay muna siya sa bench bilang second unit. Nag-average pa rin naman si D'Lo ng 13 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Ang Lakers ang second worst team behind sa Philadelphia noong 2016 season. Kaya sila ang nakakuha din ng second overall pick behind Philadelphia noong 2016. Ang pinili nila si Brandon Ingram, ang next Kevin Durant, 6'9" na skinny small forward. Behind naman siya sa next Lebron kuno, si Ben Simmons. Unang taon, walang Kobe o retire na si Kobe sa NBA. Tulad ni D'Lo, kahit second overall, itong si Ingram, naging off-the-bench player din siya. Bago niya nakuha yung starting unit, nag-average noon si Ingram ng 9 points, 4 rebounds, 2 assists, samantalang si D'Angelo naman sa kanyang second year naging starting point guard at may almost 16 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Maganda na sana ang future ng Lakers noon. At least nag-improve ang LA, naging third worst team na sila noong 2017 season. Sa ikatlong taon, nakuha din ng Lakers ang second overall ulit. Nadaan sa hype si Magic Johnson, kaya tinrade niya si D'Angelo paalis ng Lakers para kay Brook Lopez at sa rights kay Kyle Kuzma. Ang pinili ng LA noon si Lonzo, na wala ang pagkakataon ng LA na kunin sana si Jason Tatum, ang best player ng 2017 class. Si Lonzo nag-average sa standard ni LeVar Ball na triple-double na kailangan daw i-round off. Nasa 10 points, 7 rebounds at 7 assists. Sa tatlong sunod na second overall pick ng Lakers noon, walang natira sa kanila dahil ginamit nila pang trade. At least yung Sixers napakinabangan nila. Si D'Angelo naman naging all-star nung malipat siya sa Brooklyn at naging journeyman din. May career average si D'Lo na 17 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Si Brandon Ingram naging all-star sa Pelicans nung maging part siya ng Anthony Davis trade. May career average siyang 19 points, 5 rebounds at 4 assists per game. Sa pagitan din ni D'Lo at ni Ingram, parang mas naging okay pa yung karir ni D'Angelo dahil si Ingram after ng 2017 rookie season niya, hindi na siya nakapaglaro ng more than 65 games. Parang swerte nang makaabot ng 60 games. Si Lonzo naman after ng rookie season niya parang sumama pa yung laro at na-injured na din. Kasama din siyang na-trade papuntang Pelicans kasama si Ingram. Ang pinaka-best season ni Lonzo 2021 season sa New Orleans. 14 points, 4 rebounds at 5 assists. Nung lumipat siya sa Bulls, dun siya nadali ng injury at 2.5 season hindi nakapaglaro. So siya yung tinamaan ng sumpa ng second overall dahil hindi lang mismanagement yung nangyari noon sa Lakers, kundi si Lonzo nagsimulang magtuloy-tuloy yung injury niya dahil sa sapatos. Ng 2018 naman, dalawang teams ang lumagpas kay Luka. Pero okay na rin na hindi siya napili ng dalawang teams na yon dahil ang pinili nun bilang number 2 overall ay si Marvin Bagley. Isa din sa best player nun sa college galing Duke itong si Bagley. Hindi bad choice yun para sa Sacramento, bad result lang din dahil kailangan nila nun ng big man para kasabayan ni De'Aaron Fox. Impressive per season para kay Bagley, 15 points, 7 rebounds at 1 block per game. So hindi lang sumpa ng second overall ang tumama sa kanya, sinabayan pa ng sophomore jinx dahil nung sophomore season ni Bagley, dun siya na-injured. Multiple injury sa paa kaya hindi na siya nakabalik sa dating form. Ng 2022 season, tinrade agad siya ng Sacramento. Nakatatlong teams din agad nun si Bagley bago nagstay ngayon sa Memphis.
Ng 2019, nadaan din sa hype ang Pelicans kaya pinili nila si Zion. Pero ang best player talaga sa draft class na yan ay si Ja Morant. Mas better player siya kumpara kay Zion dahil nga lagi naman din available itong si Morant. Ang Memphis mayroon dating napili bilang second overall pick noong 2009 kaso hindi nila napakinabangan. Pero mukhang nakabawi sila dito kay Ja Morant. At mukhang hindi rin tinamaan ng kamalasan. Siya yung naging Rookie of the Year, una ulit since Kevin Durant na napili bilang number 2 overall at ang pinakamalapit din kay KD bilang Hall of Famer. So hindi ko sinasabing Hall of Famer na si Morant dahil siya lang din yung ikatlong player since Kevin Durant ang naging multiple All-Star. Kapag dalawa marami na yon. Ang isang second overall na yon si Victor Oladipo na hindi rin maganda ang sinapit ng karir dahil sa injury. Sa second season pa lang ni Morant, dinala agad niya sa playoffs yung Memphis. Naging contender agad sa playoffs ang Memphis nang dumating siya sa team. Hindi ganong katagal ang rebuilding process nang umalis sila sa grit and grind era. May career average si Morant na 22 points, 4 rebounds at 7 assists per game. Kung hindi lang dahil sa suspension na yumayari sa kanya yung isang sumusunod pa injury. Since 2022, hindi na nakakalaro si Morant ng 85% ng mga games sa season. Swertihan na lang din na maka 60 games si Morant. Nang 2020 naman, Golden State ang nakakuha ng second overall. Sila yung merong worst record. Unang taon na walang Klay dahil sa injury, umalis si KD na naging kapalit si D'Lo na tinrade naman ng Golden State papuntang Minnesota kapalit ni Wiggins. Ang Minnesota ang nakakuha ng number 1 overall. Ang tatlong best player nun papasok ng draft, si Edwards, Wiseman at si LaMelo. Si Edwards ang number 1 at ang number 2 naman si Wiseman. Red flag agad si Wiseman nun para sa Golden State dahil traditional big man siya. Hindi naman gumagamit ng ganong sentro ang Warriors. Sinabi na yon ng mga scout dahil isa pang issue doon. 3 games lang ang nalaro ni Wiseman sa college nung bigla siyang umalis ng Memphis at bigla na lang din kumuha ng agent na sinabi magpo-focus na lang siya sa draft. Meron naman mga gumawa noon sumunod na taon kaso hindi naman sila second overall. Bukod sa hindi makasabay sa pick and roll offense ng Golden State si Wiseman, nagkaroon pa siya ng torn meniscus injury nung rookie season niya na nagkaroon pa yon ng komplikasyon na matagal gumaling kaya hindi niya natapos yung kanyang rookie season. Pero at least nanalo naman siya ng championship noong 2022. Second season kasi ni Wiseman, buong taon siyang hindi nakapaglaro. Tapos nung ikatlong taon ni Wiseman noong 2023 season, bigla siyang tinrade ng Golden State sa Detroit kapalit ni GP2 pabalik sa Warriors dahil noon si GP2 nasa Portland. Multi-team trade kasi nangyari na yon. At ang isa pang malala doon, nawalan pa ng first round pick yung Golden State, maalis lang si Wiseman sa lineup nila. Halos walang value nun si Wiseman nung tinrade siya dahil si GP2 may injury nung binalik sa Golden State pero mas pinili ng Warriors na tanggapin na lang si GP2 sa trade kesa ibalik sa kanila si Wiseman. Kapag kasi hindi tinanggap ng Golden State si GP2 nung time na yon dahil nga sa injury niya, mababaliwala ang trade at ibabalik sa kanila si Wiseman. After ng 1.5 season sa Detroit, lumipat naman si Wiseman sa Indiana kaso na-injured ulit, Achilles tendon injury. Napakinabangan pa naman siya ng Indiana dahil tinrade siya papuntang Raptors para sa cash at second round. Hindi nga lang alam kung makakabalik si Wiseman sa NBA. At least, meron siyang championship ring nakakainin. Winave kasi ng Raptors itong si Wiseman after i-trade sa kanila. Pero ang good news kasi doon, marunong si Wiseman na mag-Chinese. Mukhang pinaghandaan talaga niya kaya hindi na siya mahihirapan sa Shanghai Shark. Sa 2021 naman ng NBA draft, Jalen Green. Nagkaroon pa ng rumors noon na ayaw di umano ni Green sa Detroit. Pero ang best player talaga sa class na yon, si Cade Cunningham na naging all-star ngayon. Si Green nag-average pa rin naman sa Houston ng 20 points, 4 rebounds, 3 assists at nakapag-playoffs na rin. Lagpas na rin si Green sa 4 years na test run. Inconsistent ang shooting ni Green pero andun pa rin na consistent siyang makapaglaro. Sa ngayon, si Jalen Green na trade na papuntang Phoenix Suns. Siya yung pinakamalapit ngayon kay Ja Morant para maging all-star. At least, lagi siyang available every game. Dalawang sunod na season siyang merong 82 games. Sa 2022 NBA draft naman, Chet Holmgren. May career average na 16 points, 7 rebounds, 2 assists at 2 blocks per game.
Yung dapat rookie year ni Holmgren, hindi siya nakapaglaro dahil nga na-injured sa isang exhibition game. Agad kasi siyang sinideline noon ng Thunder. So maaga pang sabihin para kay Holmgren kung tinamaan siya ng sumpa ng number 2. Pero katulad ni Wiseman, meron na rin siyang championship. So far, nakapaglaro pa lang siya ng 147 games sa kanyang karir. Pero panis pa rin kay Nikola Topic eh. Ni single game wala eh. Champion na, hindi pa pagod, bayad pa. Sa 2023, Brandon Miller ng Hornets, may career average na 21 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Masamang pangitain din na dalawang sunod na second overall pick sa isang taon nakapaglaro ng less than 50 games. Dahil sophomore year ngayon ni Holmgren at ni Brandon Miller, meron lang nasa 27 games si Miller ngayong season. Dahil nagkaroon siya ng ligament injury sa kanang kamay, shooting hand niya pa yung nayari. Sa 2024 naman si Alexander Sarr, lackluster ang 2024 class pero may average pa rin naman siyang 13.6 rebounds at 1 block per game. Pero siya lang yung rookie ngayon taon na merong worst shooting percentage na naglalaro ng at least 25 minutes. 39% sa field at 30% sa 3-point area. Meron pa naman next year kung tatamaan din siya ng sophomore jinx. Sa 2025 naman si Dylan Harper ang guard ng San Antonio. Pero sa mga player kasi na hindi nagkaroon ng magandang karir bilang second overall pick sa last 10 years, si Lonzo, Wiseman at Bagley yun na talagang tinamaan ng sumpa. Dahil mostly talaga na nagkakaproblema na second overall pick ay yung mga big man. Napakabihira sa guard position. Mukhang makakalasot naman doon sa nagbabandyang sumpa si Dylan Harper.